Pangmalupitan ba na cruiser bike ang hinahanap mo? Yung pwedeng maging automatic at pwede ring maging manual pero wala na rito yung kanyang kambyo. Paano yun? Panoorin mo ang video na ito. Ito po pala ang Honda Rebel 1100. Silipin natin ngayong araw. Tara! Ang pogi po ng dating nito pong Honda Rebel 1100. Machong-macho yung kanyang tindigan, no? Napakabangis. Ito pong kanyang main headlight ay rounded shape po ito. At kung inyo pong makikita ay meron pong apat na bilog sa gitna dahil naka-projector lights na po. Ito pong kanyang high beam at low beam. At meron pa pong nakapalibot rito sa magkabila na daytime running light. At nakapop up naman po ito pong kanyang mga bilogan na LED na turn signals. At ito pong kanyang front suspension, ito po ay gumagamit ng preload adjustable 43mm. Cartridge style po yan. At ito po ay gumagamit ng single rotor disc brake with 2-pot caliper. With ABS na po ito. At ito po ay naka-cast wheel na black color. Meron pa po pala siyang additional na light reflector na bilog dito sa gilid. At itim din po ang kulay nito pong kanyang front fender. At ang sukat po ng kanyang gulong rito po sa harapan ay mayroong sukat na 130 by 70-18. At ito po ay naka-tubeless na. Naka-fully digital meter panel display po ito at ito po ay naka-naked handlebar. At pagdating naman po sa kanyang mga button selectors, meron po siyang plus button dito at nandito naman po sa bandang ibaba ito pong kanyang negative button. So kung itatanong nyo kung para saan, ay ito po kasing motorsiklo na ito ay naka-DCT na po siya. Para po sa mga hindi pa nakakaalam, ay naka-dual clutch transmission na po siya. So meaning to say, ito pong cruiser bike na ito ay pwede po siyang maging manual at automatic. So paano yon? Nandirito po sa kabila ito pong kanyang button selector. Once po na sinelect mo rito, ito pong button na to ay nakalagay po sa kanyang meter panel display ay drive. Yun po yung automatic. Once po na press mo tong button na to at nakalagay naman po rito sa iyong meter panel display ay manual, yun naman po yung manual, of course. So dito, kapag manual na po siya, ito na po yung gagamitin nyo para po sa kanyang shifter. Ito po yung kanyang plus button pag magdadagdag ka at nandirito naman po yung negative button kapag magbabawas ka. O di ba? Napaka high-tech po nito pong cruiser bike na ito. Dahil nga po pwede po siyang magiging manual at pwede rin po siyang maging automatic. At bukod naman po sa mga buttons dito po sa kaliwa, nandirito po yung kanyang mode button, yung kanyang horn, turn signal selector, at mayroon po siyang additional navigation button dito para po rito sa kanyang meter panel display. At mayroon po siyang reserve at set button dito sa ibaba. Para naman po ito dito po sa kanyang cruise control. So pwede ka pong mag-set ng designated na bilis na gusto mo, no? For more comfortable riding. So yun ang kagandahan nito, no? Naka-dual clutch transmission tapos mayroon pa po siyang cruise control. At nandirito po yung kanyang engine kill switch at electric starter. At sa bandang ibaba naman po, ito po yung kanyang hazard button. At ito pong kanyang mga handle grip ay black color po ito. At kung inyong mapapansin, wala na pong clutch ito dahil naka-dual clutch transmission na po siya. At nandirito po pala ito pong kanyang handbrake. At dito po sa kabila, mayroon po itong front brake lever na black color at ito po ay adjustable. At bilugan naman po ang hugis nito pong kanyang mga side mirrors dahil nga classic bike po ito. At ito pong kanyang fuel tank, ayan no? Napakalaki no, napakabrusko ng pagkakadesign nitong kanyang fuel tank. At may nakalagay naman po rito na Honda decal. At ito po pala ay mayroong fuel tank capacity na 13.6 liters. At mayroon naman po itong fuel consumption na 20 km per liter. Ito pong kanyang upuan, bilugan po yung hugis nito. At combination po pala ito ng gray at black color. Leather type po ito pong kanyang seat cover. At separated naman po pala ito pong upuan nitong ating back rider seat. At mayroon na rin po siyang belt dito na pwede pong hawakan ng ating angkas. At kitang-kita po natin dito yung rounded shape nito pong kanyang
metal na body frame. At ito pong kanyang side profile ay may nakalagay naman po rito na 1100. Dahil yan po yung kanyang engine displacement. At ang Honda Rebel 1100 po ay meron po itong seat height na 699mm. At meron naman po itong ground clearance na 120mm. Ngayon naman po ay susubukan nating sakyan para may pakita ko naman kung gaano nga ba kataas ito pong cruiser bike na ito. May kababaan po pala ito, no? Kung inyong mapapansin, hindi po tuwid na tuwid itong anggulo ng aking mga paa. At sa tansya ko naman ay kayang-kaya po itong i-manage at maabot ng mga 411 and above, di ba? Napaka-friendly user po pala nito pong cruiser bike na ito. Nakakatuwa lang, no? Kasi nga, hindi ka na mahihirapan. Abot na abot talaga ng mga Asian heights. At sa mga magtatanong po, ang height ko naman po ay 5'6". Makikita nyo naman, lapat na lapat yung ating mga paa. Kaya napaka-komportable po nito para po sa mga tulad ko na 5'6" in height. At para po sa mga nakapanood ng video na ito at interesado po kayong maglabas nito pong Honda Rebel 1100, ay maaari nyo po akong i-PM at i-message. At kung naghahanap naman po kayo ng mga accessories, gaya po ng crash guard, rear carrier, top box, side panners, motorcycle cover o di kaya helmet, ay ilalagay ko na lang po yung link dyan po sa description box sa ibaba para hindi na po kayo mahirapang maghanap. At dito po pala sa ibaba nito pong kanyang tangke, located dito pong kanyang ignition. At ito pong kanyang foot pegs para po sa ating rider at back rider ay diecast na rin po ito. Diecast na rin po ito pong kanyang side stand. Wala po itong center stand dahil mabibigat na po ito pong mga cruiser bike na ito. At ito pong kanyang rear shock absorber ay gumagamit po pala ito ng preload adjustable twin piggyback rear suspension. Showa brand po yan. Ayan, oh, nakalagay. Attractive din po nito pong kanyang canister. At ito pong kanyang swing arm ay tubular din po ito na metal. At naka-chain drive po ito. Mayroon din po itong chain protector. Silipin naman po natin ito pong kanyang taillight. Pahaba po ito pong kanyang brake light. LED na po yan. Habang bilugan naman po, ito pong kanyang mga turn signals. LED na rin po yan. Mayroon po itong plate light. May light reflector dito sa likod. At nandirito naman po ito pong kanyang metal plate holder. At pagdating naman po rito po sa kanyang rear braking system, ito po ay gumagamit ng single rotor disc brake with single pot caliper. At ito po ay meron na ring ABS. Black color po ito pong kanyang cast wheel at ang sukat po ng kanyang gulong rito po sa likuran, ito po ay merong sukat na 180 by 65-16. At ito po ay naka-tubeless na. At Dunlop po yung brand name nito pong kanyang stock tires. At ito pong kanyang exhaust pipe, black color po ito. Nagkaroon po siya ng head protection guard dito. Habang chrome color naman po ito pong kanyang tip. At mayroon naman po itong dual exhaust. At ito pong kanyang engine cover, black color po ito. At mayroon naman po tayong makikita na badge rito po sa bandang ibaba. Nakalagay po dyan ay dual clutch transmission. At diecast na rin po pala ito pong kanyang foot brake. At pag-usapan po natin ang kanyang engine specifications. Ito po ay mayroong 1083 cubic centimeter engine displacement. Naka-parallel twin with 270 crank in unicam. Naka-single overhead cam 4-stroke with 8 valve. At ito po ay nakakapag-provide ng maximum power na 64 kW at 7,000 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 98 Nm at 4,750 RPM. At ang presyo po ng Honda Rebel 1100 DCT ay nagkakahalaga po ito ng 665,000 pesos. At kung gusto mo pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 199,500 pesos. At mayroon po itong monthly installment na 25,731 pesos sa loob ng 3 taon.